Mga guys, palabas na ako sa dito sa supermarket. Lalabas na ako. Tapos na ako mamili. Samahan nyo na ako umuwi. Tara guys, uwi na ako. Samahan nyo ako, tara. Yan. Papalabas na ako ng supermarket. At uwi na ako. Pero bago ako umuwi, dadaan pala uli ako sa isang supermarket. Doon sa Asda. Kasi bibili ako ng itlog. Kasi nung nakaraan kasi hindi ako nakabili ng itlog. Hindi rin ako nakabili ng itlog dito. Kaya uuwi ako. Dadaan ako sa Asda. Doon ako bibili. Kaya ito, palabas na ako mga guys. Yan, palabas na ako. Okay. Ito na guys, palabas na ako. Ayan. Pupunta na ako dun dito sa kanila, sa parking area nila. Dito kasi yung way parking area, tapos diretso dun sa dinaanan ko kanina. Ayan napakalawak ng supermarket na to. Hello. Kaya, yan napakalawak mga guys. Yan ang dami mga sasakyan nakaparada. Ito ata yung pinakamalaking supermarket na nakita ko pinakamalaking supermarket. Kaya ganun. Ito, samahan nyo uli ako maglakbay. Sana paglalakbay ko uli o pag-uwi ko, sana maging maayos. Kasi syempre kahit na okay itong bansa to, di ba? Low crime lang dito. Syempre lahat ng panig ng mundo, bawat bansa meron pa rin namang may masasamang tao pa rin Pero ganun pa man, tuloy natin yung paglalakbay. Uuwi na ako. At doon pala ako dadaan sa kabila. Dito ako dumadaan May way pala ron, hindi ko nakita kanina. Ito yung way. Yan. Ayan yung ito yung, yan, tinuro ko sa inyo. Ayan yung Morrison Supermarket. Pagkakaalam ko, may-ari niyan America. Kasi may mga gaya nung itong Asda, America din Magkalaban sila siguro. Pag-competition sila. Tatawid na ako. Yan. Tatawid na ako mga kabayan, mga guys. Para doon ang daan ko, doon. Diyan diretso ako doon. Kasi doon ako papasok sa loob Kaya ganun. Yung pinamili ko, tingnan natin uli. Yan. Para sa akin, sapat na sa akin yan. Ako lang naman kasi kakain kausap ko nga yung asawa ko kanina. Sabi ko, sana makuha ko siya. Para syempre, pagkasama ko ang asawa ko, syempre, lalo ako magiging masaya, di ba? May magluluto na sa akin. Kasi yun naman yung tungkulin ng asawa, di ba? Pag galing sa trabaho yung tayo, syempre, lulutuan tayo ng pagkain ng asawa natin. Pero, tutulungan ko pa rin siya kasi kailangan tulungan. Ayan. Ito na. On the way na ako papunta sa bahay. Pero uulitin ko, dadaan tayo sa isang supermarket. Kasi bibili ako ng itlog at saka tinapay doon. Kasi doon yung tinapay namin, nagustuhan ko tinapay doon. Hindi siya tasty, bilog lang. Pero yung expiration kasi niya mahaba. Hindi agad mag-expire, yun hinahabol ko Maganda ka sa panikin yung tinapay. Masarap nga kainin, tapos ilang araw lang expired na, di ba? Kasi minsan kinakain ko nga yun pagkanain ko yun. Yun ang hinahapunan ko. Kaya bumili nga akong dalawang salad, di ba? Dalawang salad lang muna binili ko kasi may peanut butter ako, guys. For the first time ko magpalaman. Noon naman nagpapalaman din ako pero natigil. Tapos di ba pag namimili tayo, titingin tayo sa supermarket, di ba? Nakita natin uli. Hindi kaya bumili uli ako para papalaban ko sa smooth peanut butter yung binili ko, smooth. Ibig sabihin walang crunchy, yung walang mani. Ganun ang gusto ko Tapos titimplahan ko sa mainit na green tea. Sarap. Tapos kung samahan mo pa ng salad, di ba? Para sa akin yung mga kabayan, mga guys sa edad ko yun. Kaya ulit tayo.
Ulitin ko, pauwi na to ha. Pauwi. Kanina yung paglalakbay natin, papunta pa lang tayo, di ba? Papunta. Yan. Oh, ayun oh. Tingnan mo yung side nila oh. Kalsada to. Tingnan mo yung pagkakayari ng pebbles nila sa flooring. Kalsada to. Di ba dapat lang ano to, yung semento lang o kaya yung asfalto lang. Tingnan nyo mga guys. Di ba? Napakaganda. Kasi sinasabi ko sa inyo nga, hindi sila nagtitipid sa materyales. Hindi gaya sa Pilipinas, yung blood control natin dyan ako. Sobrang kurap. Walang pakialam yung mga ano, mambabatas dyan. Yung mga politiko dyan, mapasenador, congressman, walang pakialam eh. Hindi nila inisip yung taong bayan. Yan, wala akong binanggit na pangalan ako sino yun ha. Yan. Pero napapanood naman natin sa YouTube, di ba? Yung ginagawa nila. Kaya tayo mga Pilipino, napipilitan umalis ng Pilipinas eh. Magtrabaho dito sa ibang bansa eh. Kasi ganun nga eh, ginagawa nila. Imbis na tulungan nila yung mga kababayan nila, lalo nila pinahirapan. Akalain mo nga yung sa bangko nga, di ba? Yung sa, di ba? Pag mag-savings ka, meron 5% na, ano yun? Anong klaseng ginawa ng gobyerno? Nilagyan nila ng tax. Grabe. Mas lalo lang dinidiin o pinapahirapan yung mga kababayan nila, makapwa nila Pilipino. Dapat nga umisip sila ng alternatibo kung ano dapat nilang gawin para yung mga Pilipinong mahihirap din naman magmukhang kawawa. Di ba? Nag-iipon na nga tayo eh, tayong mga Pilipino. Kasi sa Pilipinas eh, kahit mababa ang sahod, nag-iipon ng konti para sa pag may kailangan, may huhugutin. May emergency, may makukuhaan. Tapos ganun pa ginawa nila sa ano. Ganun pa ginawa nila sa savings, sa bangko. Pag mag-savings ka, pagkakalam ko ata pag mag-savings ka, tapos nag-withdraw ka, may 5%. Ba? Nabawasan pa yung pera mo. Ibig sa tumubo, nabawasan. Grabe mga guys. Grabe mga kabayan. Medyo may patak ng konti, may patak na parang ambon. Pero okay lang. Tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo sa paglalakbay. Tatawid ako dun sa kabila dun. Parang ngayon natin tawiran o hams. Hindi ko alam kung saan ako tatawid eh. Siguro pwede naman dito sa gitna. Doon na lang ako tatawid sa may ano, pagdating na stoplight sa pinanggaling ako kanina. Hindi ko rin alam mga kabayan kung makakabili rin ako ng tubig kasi para isaan na lang bubuhatin ko 2 kamay. Mabigat nga lang yun, tubig at saka to. Yan. Bibili lang ko siguro ako ng mga ano, 3 piraso para magaan. O 2, di ba? Hindi naman kailangan biglain eh. Para may tubig lang ako. Ganun yun, diskarte ron. Siguro bibili na rin ako ng tubig ko. Kasi yung tubig ko, dadalawan na lang. Yun nga, ganun di ba? Grabe dyan sa Pilipinas. Kakapal na mukha ng mga ano dyan, ng mga nakaupo dyan sa gobyerno. Pasensya na kung tamaan man sila. Kung nasabi ko yun. Pero wala akong binabanggit na pangalan ha. Wala akong binabanggit na pangalan pero talagang sige na, kahit makulong. Basta makakalaya rin naman ako, basta marami na akong pera. Ganun ako nila eh, pananaw nila sa sarili nila eh. Di pa rin na makulong. Meron akong bilyon na pera, meron akong 100 milyon pera. Naka-safety na yun para sa pamilya ko, di ba? Inisip niya yung pamilya niya, tapos yung mga Pilipino, yung mga taong bayan nagkikaos, kinalimutan nila. Kaya nga sabi ko pag namatay ang isang tao, paano madadalhin yung pera? O sabihin natin, ilipat mo sa mga family mo. Pag namatay din yung mga family mo, ang masama doon, namatay ka, nagnakaw ka, may batas dito kung may batas dito sa lupa, may batas din ng Panginoon Diyos sa langit, di ba? Kaya, dalawa lang pupunta ng tao eh. Yung masasama sa dagat-dagatang apoy, at yung mga mabubuti sa ano yan. Siyempre, sa langit yun, di ba? Nasa Biblia naman yan eh. Dalawa lang patutunguhan ng tao. Yun ang di nila naisip. Nahirati sila sa ano, nahirati sila sa kayamanan. Mga guys, tatawid muna tayo. Dito ako. Yan. Tawid tayo dito para
Sa kabila tayo maglakad. Yan. Diba imagine nyo? Grabe yung mga kakapal ng mukha ng mga nakaupo dyan sa gobyerno. Hindi ko sinasabi lahat ha, ulitin ko hindi lahat. Meron din mabubuti dyan. O, napunta na tayo dun sa ano, tungkol sa gobyerno natin. Paano kaya nabanggit ko yun? Kita mo naman, isa ako sa mga libo-libo o milyon kasi pag pinagsama-sama mo yung mga OFW sa buong mundo, milyon yan. Isa ako sa mga milyon na OFW na nagtatrabaho rito sa UK at yung mga iba sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng bansa, lumalaban ng parehas at ng paghihirap, ng legal, para ng buhay ng pamilya. Pero yung mga nasa gobyerno na yan, ako, wala na. Kasi alam mo bakit nabanggit ko yan? Kasi laman ng balita na lagi sa Pilipinas eh. Hindi pa tapos yung isang kaso, may kaso na naman. Parang natatabunan lang. Di ba? Gaya yung sa ano. Hindi ako nagbabanggit ng pangalan ha. Gaya yung sa Isabong, di ba? Yung mga missing sabongeros, di ba? Dami dyan, nawala. Hindi na malaman kung sino yung ano, i-DNA test nila. Ang masakit pa doon pag nalaman ng pamilya na yun yung pamilya nila na mawawala at namatay. Napakasakit nun, di ba? Makita mo yung anak mo, kapatid mo, nanay, tatay mo, buto na. Di ba? Sakit nun. Kaya nga mga kabayan, meron pa rin namang meron pa rin ng katarungan nagagaling yun sa Panginoon Diyos. Lahat ng mga masasama may katapusan yan, kasi hindi man ngayon, di ba, kita mo halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa habang naglalakad tayo pamunta doon sa kabilang supermarket. Halimbawa lang, bibigyan ako ng halimbawa. Ang halimbawa nun yung isang tao nanggaasa siya, di ba? Nanggaasa siya. Tapos nanggaasa siya ng babae. Pag-aasa niya ng babae, tawag dito hindi pa siya siyempre nakatulan o nakulong. Hindi pa siya hindi pa nalalaman. Nagtago siya Ayun yung halimbawa ko lang. Kahit taon na, matagal na taon, nagtago siya. Pero, di ba, balang araw, kahit na 15 years, 20 years, malalaman na siya yung gumahasa, siya yung pumatay, di ba? May hatol yun malalaman yun. Kasi Diyos ang gumagawa nun. Mga kabayan, mga guys, medyo umaambon, pero tuloy pa rin ako, hindi ako mawalan ng pag-asa. Buti na lang, maliit lang naman ang patak Tara, lakad tayo ulit. Dito na ako. Mga guys. Mga kabayan, naglalakad na ako pa uwi. Mamaya i-upload ko to sa YouTube. Nag-upload na ako ng mga videos ko. Medyo mahaba lang kasi siyempre mahaba yung paglalakad natin kaya ganon. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin. Lakad lang tayo. Yan. Daming sasakyan na dumadaan dito, yung may mga private car dito. Kasi Sabado nga ngayon, pag Sabado, sabi ko sa inyo na na walang pasok. Maraming shopping, maraming nag-grocery, lalo na yung mga mayayaman na tao rito. Ganun ang buhay nila. Yan. Tatawid ako dito sa kabila kasi dito sa kaliwa, dyan yung andito yung gutter yan. Tapos
walking path to walking area. Kasi dun sa kabila, ayun, wala dun eh. Kaya dito ako. Tumawid ako guys. Tuloy natin yung paglalakad. Ito, sa awa ng Diyos, wala tayong na-encounter na medyo kakaiba. Wala tayong na-encounter. Diba? Tumuli ako. Paminsan-minsan na sumusulyap sa camera kasi para makita nyo kung naglalakad ako. Yan. Ulitin ko lang. September 14, Sunday. Hindi ako nagkakamali, 11 na ng umaga. Kasi matagal-tagal din ako dun eh. Nag-ikot-ikot, nag-grocery, nakita niyo yung mga videos ko, di ba? Na-videohan ko. Yan. Sa Asda. Yan. Yung mga company dito. Company yan, hindi ko alam kung ano yan eh. Company yan. Diretso lang tayo. Sana mga kabayan, mga guys, huwag kayong magsasawa. Kahit ganito lang yung mga vlog ko. Eh sana magkaroon ng kabuluhan sa inyo kung paano ba ang buhay ng OFW sa ibang bansa. Dito pa ako sa UK dito ako sa London. UK, England. Yan. Dito ako. Eto, nakita nyo, naglalakad ako, diba? Hindi naman porket naglalakad ako, mahirap yung kalagayan ko. Ako na nagsasabi sa inyo, maganda trabaho ko rito. Dahil wala ako sasakyan, wala na ako, hindi. Ako na nagsasabi guys, maganda trabaho ko rito. Maganda kinikita ko rito. Kailangan lang kasi maging wise ka. Maging wise ka sa buhay. Kung paano ka nagtatrabaho. Ito, car wash. Kaya ganun. Pupunta ako doon. Ayun na, malapit na. Ayun o. Kita na yung Asda. Ngayon, tatawid naman ako dito sa kabila. Kasi yung Asda dito sa kabilang way parang hindi na ako tatawid mamaya. Tatawid ako dito. Marami pa mga sasakyan mga guys. Ingat muna tayo. Maraming sasakyan. Baka masagasaan tayo. Pwede na ako tumawid. Para sasakyan, tingin dito pag wala na, tawid na. Ganun dito parang sa driving lesson yan pag nag-drive ko ng kotse, gusto nila para makapasa ka sa driving test, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Hindi yung basta ka na lang kakaliwa. Hindi ganun. Ayan. Konting tisa lang guys. Malapit na ako sa supermarket. Kaso ganun pa rin. Medyo umaambon pa rin, pero sana wag lumakas kasi pag lumakas, mag-i-standby muna ako sa loob. Hindi muna ako lalabas. Siyempre, sisilong muna ako. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa naman diba? Ayan. Lapit na. Yung sa likod ko may naglalakad no? Nakita nyo? Negro. May kausap. Ito uli ako. Ayan. Ito uli ako. Guys, mga kabayan, doon ulit tayo. Ayun na. Nakikita nyo, di ba? Natatanong nyo yung letra. Yung letra ng ng supermarket. Yung kulay, makikita nyo agad yung kulay, di ba? Kahit maliit dito sa sa malayo ako maliit, pero kita nyo kulay green, di ba? Ibig sabihin yan, dapat dyan ako mamimili. Pero
Para nagugustuhan ko dun mamili sa Morrison kasi laki. Doon ako bibili ng isda kasi gusto ko dun. Gusto ko talaga maghanap ng isda mga kabayan, mga guys. Kaya maganda talaga pag nag-explore ka kasi nalalaman mo yung kung ano yung mga product nila. Diba? Nalalaman mo. Kaya maganda nag-explore ka. Kaya ito, yan na dadaan ako dyan. Pasok tayo sa loob. Kanina nakita nyo sa loob yung isura ng Morrison Supermarket. Nakita nyo. Napakaganda, di ba? Malaki. Nakita nyo naman yan, di ba? Ngayon naman, dito tayo sa ito maliit lang to tingnan ko kung pwede ako mag-video kasi doon walang pumigil kasi freedom of expression to hindi ka naman lumalabag kumbaga siguro kung halimbawa na yung bawat item binibidyoan mo tapos inaano mo siya, kino-compare mo siya sa ibang product, yun ang pwede pang mangyari na bawal yun. Pero kung namimili ka, tinignan mo yung mga product, okay lang, di ba? Ganun kasi yung sinasabing yung parang copyright. Binibidyo mo yung mga product, halimbawa, yung mga oil, yung mga tinapay nila, yung mga palaman nila, tapos biglang binidyo mo, ikino-compare mo, ay yun ang pag nakita ng YouTube yun o ng may-ari ng kumpanya ng mga product na yun, pwede ka makapiright doon. Pero kung halimbawa namimili ka lang, nag-grocery ka, wala yun, okay lang yan. So guys, papasok muna ako kasi bibili ako ng tinapay. Ito na ako. Wait lang guys, wait lang, balik ako mamaya.